Nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, bilang ho ng mga Katolikong nagsisimba, bumagsak sa 37% ayon sa SWS survey. Simbahang Katolika, dumepensa. 60.3 million pesos na binigay na financial benefit sa mga tauhan at opisyal ng DOE. Ipinasasauli ng Komisyon ng Audit. Kasong illegal fishing at illegal entry, posibleng isampa ng Philippine Coast Guard sa mga crew ng Chinese fishing vessel na sumadsad ho sa Tubataha. Proteksyon ng mga foreign workers kabilang ang mga OFWs tiniyak ng South Korea. Sa negosyo, DTI nagbabala sa pag-refill ng LPG sa mga butane canister. At sa ibayong dagat, 31 ang patay mga kasama sa magnitude 6.3 lindol sa Iran. RMN News Nationwide. Action Gordon, Action Gordon, Senador natin Gordon, dadami trabaho. Action Gordon, Gordon sa Senado, ligtas ang Pinas kay Action Gordon, Gordon sa Senado. Ligtas ang Pinas kay Action Gordon, iboto senador natin. Ligtas ka, kid! This political ad was paid for Dick Gordon, Gallagher Street, Olongapo. This political ad was paid by Bagong Bayan, Volunteers for New Philippines, Kasika 1, HB de la Costa, Makati. Ang like ko ay makapag-aral at makapagtapos. Ang like ko, magkaroon ng marangal at maayos na trabaho. Pag ang edukasyon at trabaho ay nabigyan ng halaga, may ginhawa. Yan si JV Ejercito Estrada, ang like namin sa Senado. Ginhawa ng bayan, like ko yun! JV Ejercito Estrada for Senator! Yun! Political advertisement paid by JV para sa Bayan Movement Inc. 5 Reyes Street San Juan and paid for JV Ejercito Estrada 1 Ibunan Street San Juan. Mga sabata sa kasyuhan, di yan pwede kay Enrile. Mga kontrado ng ilan, di yan pwede kay Enrile. Di na tayo manala mga Enrile, tayo maasahan. Presyong tapat, yan ang dapat. Jack Enrile sa Senado, number 12 sa balota. Oscar, kay Jack Enrile. Advertisement paid for Jack Enrile, Macrima Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Paid by Ken Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Bossing, sino pong senador nyo? Ang senador ko, bossing ang taong bayan. Ikaw yun at ako, tayong lahat. Asundin nyo ba? Kayo ng senador ni Bossing? Say cheese! Escudero magbabago. Political advertisement paid for and by Cheese Escudero, Buhatan, Sorsogon City, Sorsogon. Hahanap ng buhay kay Mrs. Villar. Hanep ang nagawa sa Kongreso. Hanep Nagbigay ng trabaho. Salamat, Mrs. Villar. Hanep nakakaaral kami. Kay Mrs. Hanep buhay. May pagkain kami. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for and by Nationalista Party. 3rd floor Star Mall, CV Star Avenue, Las Piñas City. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saan presinto ka bumoto? Kasama bilang na ang mga araw. 33 days na ang eleksyon na. Iboboto niyo ba yung mga kandidatong iniendorso ng mga reliyosong grupo? Mission 2013, boboto ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Ang pinakamalaking mga balita. Abot sa bawat Pilipino. Saan man sa bansa. RMN News Nationwide.
Buenos Dias, Pilipinas. Umaga ng Miyerkules na ngayon, Abril 10, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Wayne de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live sa DXRZ 900 RMN Zamboanga, DXMB 648 RMN Malaybalay, DCRS 1179 RMN Sorsogon, at DXPR 603 RMN Pagadian. Live international by www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. Bumagsak sa 37% ang bilang ng mga Pilipinong Katoliko na nagsisimba tuwing linggo mula sa 64%. Ito'y base sa isinagawang survey ng Social Weather Station, kung saan lumabas na rin na 9% ng mga Katoliko ang nagbabalak na magpalit o magbago ho ng reliyon na. Malayo ito sa ibang reliyon at sekta kung saan 64% ng mga protestante ang nagsisimba linggo-linggo, habang 70% naman sa Iglesia ni Cristo at 62% sa iba pang religious groups. Nakuha ang mataas na attendance sa pagsisimba ng mga Pilipinong Katoliko na umabot sa 66% noong July 1991, kung saan unang isinagawa ng SWS ang nasabing survey. Ang survey ay isinagawa sa pamamagitan ng face-to-face interview sa may 1,200 registered voters nationwide daw. Idinipensa kagad ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang may kaugnayan sa resulta ng survey ng Social Weather Station na pagbaba ng bilang ng mga Katoliko nagsisimba. Ayon po kay CBCP Episcopal Commission ng Social Media Head, Father Francis Lucas, posibleng bumaba ang bilang ng mga Katolikong Pinoy na pupunta ng simbahan dahil may mga misa na ngayon na mapapanood sa telebisyon at internet. Pero ipinalala po ni Father Lucas ang kahalagahan pa rin ng pagpunta sa simbahan kasama ang buong pamilya, ang pagsisimba kasama ng mga kapatid sa pananampalataya at ang pagtanggap ng ostya na siyang katawan ni Kristo. Malaki pa rin ang pagkakaiba sa pagdalo sa virtual mass o panonood sa telebisyon at real mass na pagdalo naman sa simbahan. Bukod sa pagbaba ng bilang ng mga Katolikong Pinoy nagsisimba linggo-linggo, nakasa din sa pinakauling survey ng SWS ang pag-iisip ng 9.2% na Katolikong Pinoy na umalis na sa simbahang Katolika. Pinababalik ngayon ng Commission on Audit ang 60.3 million pesos na ibinigay ng Department of Energy sa mga opisyal at empleyado nito bilang year-end financial benefit noong taong 2010 at 2011. Ayon sa COA, hindi pinayagan ng Malacanang ang pagpapalabas ng nasabing pondo bilang year-end benefits at food and utility subsidy, para kaya dapat itong ibalik ng mga taga-DOE. Batay sa record ng COA, umabot sa tig 78,000 pesos bawat isa ang nakuha ang year-end benefits ng mga tauhan ng DOE sa dalawang magkasunod na taon. Ang nasabing pondo ay kinuha umano ng Department of Energy sa special account ng General Fund 151 para ho sa pondohan ng Energy Resource Development at Exploitation Programs ng DOE. Siniguro ng gobyerno ng South Korea na kaya nitong protektahan ang mga kababayan maging ang foreign community o mga dayuhan doon. Ayon po kay Department of Foreign Affairs spokesperson Raul Hernandez, ito ang pagtitsak sa kanya ng Consul General ng Embahada ng Pilipinas sa Seoul. Ayon kay Hernandez, sinabi nito wala pa namang tensyon na bumabalot sa mga residente ng South Korea. Sa ngayon, anya ay natiling normal at kalmado ang sitwasyon sa South Korea kasunod po ng babala ng North Korea sa mga dayuhan na lumikas bago pa man sumiklab ang gyera. Ngayon pa man sinabi ni Hernandez na patuloy na naghahanda ang mga residente ng South Korea sa posibleng pag-atake ng North Koreans. Kasado naman anya ang contingency plan ng Pilipinas sakaling kailanganing ilikas sa mga Pinoy sa South Korea. Natili pa rin ngayon ang Alert Level 1 ang pamahalaan sa South Korea. Inihanda na ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard ang kaso laban sa 12 crew na sumadsad na Chinese fishing boat sa Tubataha Reef noong Lunes ng gabi. Ayon kay Naval Force Commander Rostom Peña, illegal fishing at illegal entry ang posibleng ihain laban sa mga ito na may parusang pagkakakulong at multang abot sa $2,000. Tuod pa ito sa matutukoy na kaso ng Palawan Council on Illegal Entrance at Tubataha Management. Sa ngayon, nasa North Islet ng Tubataha Park Ranger Station ang 10 crew
ng vessel kung saan agad silang isinilalim sa inquest proceedings. Samantala, hindi pa naman nakapagsagawa ng aerial survey ang TMO sa lugar na nabahurang barko dahil sa maula po na kalangitan doon. Isa sa posibleng gawin ng mga otoridad ay hilahin ang barko at patungong Pantalan sa Puerto Princesa. Batay sa ulat naman ng Philippine Coast Guard, sumadsad yung Chinese fishing vessel na 63168 at dakong 1.1 nautical miles silangan ho ng ranger station ng Tubataha. January 17 nang sumadsad naman yung US minesweeper na USS Guardian na Marso 29 lamang naialis sa naturang heritage site. RMN Nationwide Report. May follow-up report to tayo doon sa mga crew ng sumadsad na Chinese vessel na nasa Puerto Princesa City na. Kasama natin sa balita live si Pedi Sabando ng RMN Palawan. RMN Report. Nakatakdang dumating na ngayong alas 7 ng umaga dito sa lungsod ng Puerto Princesa 12 crew ng Chinese fishing vessel na sumadsad kahapon ng gabi sa bahagi ng Tubataha Reef sa bayan ng Cagayan Silio dito sa lalawigan ng Palawan. Base sa impormasyon na nakalap ng DWAR RMN Palawan kay Commodore Joseph Rostom Peña, pinuno ng Philippine Navy Palawan, isinakay ang naturang mga crew sa barko ng Philippine Coast Guard na BRP Romblon. Sakaling dumaong na dito sa syudad ng Puerto Princesa ang nasabing barko ngayong alas 7 ng umaga, ay kaagad daw na itutuloy ang mga dayuhan sa Western Command Hospital upang isailalim sa medikasyon. Samantala, duda naman ang pamunuan ng Philippine Coast Guard sa nasabing mga Chinese national na maaring iligal na pangingisda ang kanilang pakay sa bisinidad ng Tubataha. Sa ngayon, sinabi naman ng mismong Park Superintendent ng Tubataha Reef na nakatakdan sa panila ng kasong poaching ang nasabing mga dayuhang in-check. Kasama mo sa DWAR RMN Palawan, Pedi Sabando, Tatak, Carmen. Grupong Kalikasan kinondena ho yung panibago na namang pagsadsad ng Chinese vessels sa Tubataha Reef. Kasama natin sa balita live, Silvestre Labay. RMN Report. Kinundina ng Grupong Kalikasan People's Network for the Environment o PNE na muling maulit ang insidenteng pagsadsad ng barkong mangingisda na pag-aari ng Chinese sa Tubataha Reef na iligal ang pagpasok sa teritoryo ng bansang Pilipinas at pangingisda. Ayon kay Clemente Bautista, National Coordinator of Environment Group, Kalikasan PNE, dapat lamang nakasuhan at pagbayarin sa ginawang pagsira sa mga marine conservation and environmentally at protected reef. Ayon pa kay Bautista, ang Tubataha Marine Park ay isang malagang pag-aari ng mga mamamayang Pilipino at ito umano ay isa sa national treasures ng bansa. Sinabi pa ni Bautista, matinding pagyurak sa ating soberenya at ang patuloy na pagbingi-bingihan ng Aquino administration sa kahilingan ng taong bayan na ipakulong ng mga US Navy personnel na sila ang kagagawan sa unang nasira sa may 2,345 square meters ng Coral Reef kamakailan. Kasama mo sa Quezon City, Silvestre Labay, Tatak, RMN. Commission on Elections o COMELEC mga kasama ay doble kahit po sa paghuli naman ng mga politikong lumalabag sa campaign rules. Kasama natin sa balita Angel Ronquillo. Isang buwan bago ang eleksyon sa Mayo, doble kayod na ngayon ang Commission on Elections sa paghuli ng mga politikong lumalabag sa patakaran sa pangangampanya. Kaugnay ito sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez na nagpapatupad sila ng decentralization sa proseso ng pagpapadala ng mga notice kaugnay ng mga paglabag sa campaign rules. Sa halip kasi namang galing lamang ang notice mula sa Law Department ng COMELEC ay marinarin mag-issue ng notice ang lahat ng kanilang mga local field office. Inaasahan umano nila na darami pa ang paglabag sa campaign rules habang papalapit na ang eleksyon 2013. Sa ngayon ay nakapaghain na ang COMELEC ng disqualification case laban sa tatlong parties group at hinihintay na lamang ang magiging desisyon nito ng Commission on Bank. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Yung mga party list naman sa Kongreso umalma sa rekomendasyon ni Senator Santiago na ibasura ang mga party list. Kasama natin sa balita, Conde Batak. RMN Report.
Umalma ang mga party list congressmen tungkol naman sa pahayag ni Senator Miriam Defensor Santiago na tanggalin ang party list system sa bansa dahil wala umanong silbi. So, naniniwala sina ACT Party List Representative Antonio Tino at Gabriela Representative Luz Ilaga na misto lang binabaluktot na ni Santiago ang batas upang ang mga mayayaman at makapangyarihan lamang ang mamuno sa bansa. Dito mga kongresista na isupili ng senadora ang marginalized at underrepresented sector na maliit na espasyo na lamang sa Kongreso para kumatawan sa mga mahihirap na mamamayan. Para naman kay LPGMA Representative Arnel T, malaki ang papel na ginagampanan ng mga party list mula sa Kongreso dahil naihahain ang mga panukalang batas batay sa pangangailangan ng mga pagkaraniwang tao at ang party list din ang laging dahilan ng pagkakaroon ng forum sa plenaryo. Kasama mo mula sa Kamara, Juan de Bata, sa TAC-RMN. Ang DFA Secretary Del Rosario ay dadalo mga kasama sa ASEAN Ministerial Meeting sa Brunei. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. Dadalo sa Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario ngayong araw na ito sa ASEAN Ministerial Meeting sa Bandar Seri, Bigawan, Brunei Darussalam. Sama-samang buuin sa pagpupulo ang mga solusyon hinggil sa problema sa maritime security at ang sitwasyon sa Korean Peninsula. Tatalakayan din sa pulong ang hinggil sa development ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Ang ASEAN na itinatag noong 1967 ay binubuo ng Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Pilipinas, Singapore, Thailand at Vietnam. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. RMN Nationwide Report. Nationwide ho, yung mga balita natin. Balikan natin ang Mindanao area. Operasyon ho ng Pagadian City Airport balik na sa normal ngayon. Sama natin sa balita, Waway Belen ng RMN Pagadian. RMN Report. Inaasahang babalik na sa normal ngayong araw ang operasyon ng Pagadian City Airport matapos ang ilang araw na pagkaabala dahil sa barikada ng mahigit 20 tao na pamilya na nagmamay-ari ng lupa na ginamit ngayong runway ng paliparan. Sa impormasyon ng Radyo Mo Nationwide na uwi sa magandang negosasyon ang problema ng pamilya sa isinagawang pakikipag-usap ng pamahalaang lokal at ang namamahala ng paliparan. Lilipad din kaagad ng pamilya papuntang Maynila upang muling ayusin ang gusot nito sa Department of Transportation and Communication o DOTC. Ngunit napagkasunduan din ng pamilya sa pamamagitan ni Suminal Taog at ang mga personahe ng KAAP na 30 araw ang ibibigay nilang panahon upang maresolba ang gusot at kung wala pang mangyari ay babalik ulit sila sa pagbabarikada. Matatandaan na hiningi ng pamilya ang kabayaran ng DOTC sa mahigit 3 ektaryang lupa na kanilang ginagamit sa airport dahil natapos na ang desisyon nito sa korte, ilang taon na rin ang nakararaan. Kasama mo sa RMN DXPR Pagadian, Waway Belen, Tatak RMN. What sa Pagadian, dumako tayo sa Cebu kung saan mga kasama meron pong imahe ng Berhen ang lumuluha ng dugo. Sama natin sa balita si Ken Galinea ng RMN Cebu. RMN Report. Dinagsa na maraming mga deboto at mga osyosero ang isang bahay sa Barangay Tisa sa lungsod ng Cebu dahil sa imahen ng mahal na Birhen ng Fatima na sinasabing lumuluhan ng dugo. Ang porsilanang imahe na may isang talampakan ng taas ay pagmamay-ari ng mag-asawang Joy at Victor Jude Raila, mga residente ng nasabing barangay. Ipinalam ng kanilang bunsong anak noong Lunes ng gabi na nagsimulang lumuha ng dugo ang imahe ng Birhen noong Biyernes Santo. Naniniwala ang pamilyang Raila na may mensahe na gustong ipahiwatig ang Birhen sa pagluha ng dugo. Kabilang sa dumalo sa bahay ng mga Raila ay si Tisa Barangay Kapitan Teresita Cabulao at si Monsignor Antonio Medida ng San Lorenzo Parish. Paliwanag naman ni Monsignor Esteban Binghay ng Cebu Archdiocese, maingat ang simbahan sa pag-issue ng anumang pahayag dahil may proseso ito na sinusunod sa pag-iimbestiga sa ganitong mga pangyayari. Kasama mo sa RMN Cebu, Ken Galinea, Tatak RMN. Nationwide. Dalawa patay sa malaking sunog dyan ho sa Zamboanga City. Kasama natin sa Balita Live, Santos Cortez ng RMN Zamboanga. RMN Report. Dalawa ang patay habang dalawa naman ang nagtamo ng pinsala sa malaking sunog na naganap kahapon sa isang gusali dito sa lungsod ng Zamboanga. Kinilala ng Zamboanga City Fire Marshal, Fire Superintendent Dominador Zabala ang dalawang nasawi na sina Luz Bersosa, 14 na taong gulang, at Grace Tubong Ipil, Zamboanga, Sibugay, pawang mga kasambahay na may-ari na nasunog na gusali habang nagtamo naman ng slight injury ang isa sa may-ari ng gusali na si Carmen Tan at isang menor de edad. Dahil sa laki ng apoy, na-trap at hindi na nakalabas pa ang dalawang kasambahay sa ikalawang palapag ng gusali.
Samantala, hindi pa matukoy ng Bureau of Fire hanggang sa ngayon kung ano ang sanhi ng sunog. Pinatansya naman aabot sa mahigit kumulang 10 milyong piso ang pinsalang idinulot ng nasabing insidente. Umabot naman sa third alarm ang sunog kung saan mahigit 2 oras ito bago tuluyang mapula ng Bureau of Fire. Kasama mo sa DXRZ RMN Zamboanga, Santos Cortez, Tatak RMN. Radyo mo, Nation 2013. Boboto ako. Mga kasama, naniniwala po si dating Senador Dick Gordon na mabigyan ng benepisyo ang mga war veterans na naipaglaban ng panahon ng digmaan. Ito ay inihayag ni Gordon kasabay ng pagwita sa ika-71 anibersaryo po ng Araw ng Kagitingan kahapon. Gayunpaman, sinabi ni Gordon na dapat ay maging maayos ang listahan ng mga pagkakaluban ng benepisyo at mapatutunayan na magiging karapat-dapat na maging benepisyaryo ng gobyerno. Samantala, nanawagan din si Gordon sa mga bagong graduates ngayong taon na maging masigasig sa paghanap po ng trabaho o kaya naman daw ay maging agresibo sa pagpapatayo ng negosyo. Inirekomenda rin ni Gordon na mabigyan ng mga katibayan o anumang sertifikasyon ng mga bagong graduates, partikular na mga nurses na nagsilbi na sa mga government hospitals. Sa pamamagitan nito anya ay mabilis pong mga pag-apply sa ibang bansa mga ito sakaling maisipang mag-abroad. Pagka kayo po yung maging senador ay isulong nyo na baka sakali na pwede daw bigyan yung mga naulila ng mga yumaon ng mga veterano? Kasi para malaman ninyo yan, kaya nahihirapan tayo dyan. Dahil matapos ng gera, marami kagad nag-apply. Kaya ang ginawa ng Amerikano, nagkaroon sila ng Missouri list, no? Yung Missouri list, yun talaga ang may mga record sila. Eh marami talaga nag-apply, kahit na hindi naman nag-veterano, nag-apply. Ganoon rin naman mga limitin mo na veterano nag-apply, pero hindi naman mapatunayan. Eh anong nangyari, tumagal, mahina yung ating pakikipaglapit ng araw na hindi masyadong nakafocus. Pero dapat talaga nakafocus pag may nilalaban ka. Dapat nung araw pa nakuha na yan. Eh, dabang may buhay pa. Eh, syempre, pag patay na, wala na. Sino kukuha na? Mga anak na lang, di ba? So, yun ang problema na ngayon, bukod sa mapatunayan yung kanilang mga papeles, mapatunayan rin na sila ang tunay na anak. Dapat talaga, bigyan ng benepisyo yung mga veterano dahil talaga naman lumabas sila. Ang problema nga, ilan ba binibigyan ng benepisyo ng Philippine government at ilan binibigyan ng US government, no? Ang masama pa nga dyan, patay na yung tao, kumukuha pa yung iba, ginagamit pa yung pangalan ng mga veterano. Yun dapat na, yun ang talagang tinatawag na matwid na daan kung talagang tutusin, linisin yan, at para sa ganun, hindi pa ulit-ulit. Pati na sa mga pulis pati din sa mga asawa ng pulis, pagka kukuha sila ng kanilang benepisyo, ay mga sundalo, kasi pag namatay na yung asawa, kung ano nung pinagagawa nung mga nakakatakot na mga istorya na ika nga pay or lie down, no? Yan ang nangyayari yan. Kaya dapat yung mga ganun pinaparusahan na katakot-takot sa mga yan. Sir, meron daw po kayong advisory para po sa mga yung graduation exercises po? Nagtatapos na ng guest speaker tayo rito. Opo. At sinasabi ko, huwag kayo umasa kahit kanino at talagang maging agresibo kayo maghanap ng trabaho. At kung wala kayo makikita ng trabaho, maghanap buhay kayo at magnegosyo. Kung walang pera, umutang, nadali nyo sa magaling ideas, no? Ngayon, madaling makabenta ng idea kung marunong ka sa computer. May bibenta mo, tour guide ka, pwede mo sabihin ako tour guide, magaling ako sa kasaysayan ng Pilipinas, pwede nyo akong tawagan dito pag pupunta kayo sa Amerika at ako, ito ang presyo ko, magagawa na lang ng parahan yan, no? So marami magagawa ngayon sa panahon na ito, pero kailangan na talaga ituro natin sa mga kababayan natin kung ano mga pagkakataon. Niniwala po ba kayo, Senator Gordon, sir, na kailangan ma-overhaul ang educational system sa ating bansa para tingnan natin talaga kung ano ba talaga ang kurso na nababagay para sa ating industriya? Yung matching dapat talaga binabantayan. Tama, ang daming nurse kasalanan ng gobyerno yan. Yes, sir. Sabi na doon ako sa Tacloban at saka sa Baybay, no, sa Leyte. Marami mga bata ron, 3 taon ng graduate, wala pa makuha ang trabaho. Dapat ginagawa ng paraan niya. Sa mga nurses, ang gusto ko, kunin ng gobyerno lahat yung mga nurses para magkaroon sila ng certification na nakapagtrabaho sila sa government hospital o sa private hospital. Dapat hindi sila, kung mag-volunteer sila, ibibigyan sila talaga ng formal certification na may ikot, no? May ikot sila, diba, sa pediatrics, sa ward, sa emergency, sa operation. Nakibigyan sila ng pagkakataon na bigyan sila ng papeles na nagpapatunay na para makuha sila sa ibang bansa na sila yung nagsilbi
sa mga government hospitals o sa private hospitals. Sabi nyo nga po, Senator Dick Gordon, sir, kung gusto talaga, kayang gawin yan ng tulad nga ng ginawa nyo sa Subic ilang taon na. Sa tourism, diba? Sa tourism. Naniniwala ba kayang gawin natin Pilipinas? Pareho kaya, di ba? Ang ginagawa natin ngayon, kaya dumami at lumakas ang income. Di ba nung unang taon ng Aquino administration, takot silang gumastos ng pera, bumagsak, di ba? Nagbayad tayo ng bisabat. Nagbayad tayo ng marami tayong collection sa mga OFW. Di gamitin mo yung pera. Ngayon, ginagamit nila, gumagawa ng karsada, kumakasabagay. Okay na rin, gumawa ng karsada, pero maraming contractor, maraming trabaho. Nagkakaroon ng trabaho. May pambili ngayon. Pero kung ang gagawin mo, hindi lang yung karsada, ngunit yung mga kusali. Alimbawa, government center building, kada probinsya, pagawa mo. Isang building yon na maraming opportunity na gagawin. Gagawa ka ng construction ng building, lahat ng LTO, lahat ng BIR, lahat ng gobyerno, nandun na isang pamasahe lang. Tapos yung paligid doon, lalakas yun, gagawa ka ng panibagong development, mga tindahan, mga abogado, mga lahat, magkakaroon doon, di ba? Si dating Senador Dick Gordon sa interview ng RMN. Mission 2013. Boboto ako. Kumusta na kaya yung mga nangyayaring pangangampanya sa inyo ho, mga lugar ngayon? Panay na ba yung ingay ho sa mga kanto na mga trompa tsaka yung mga umiikot ho ng mga sound system dyan sa inyong barangay, sa inyong mga akalsadahan siguro? Alamin natin kung more fun nga ba ang halalan ngayon sa bayan natin o more kaguluhan. Ikot ho kami ha. Unahin natin ang Iloilo, kasama natin live na live ho para sa Mission 2013. Charm Gabileo ng Aramen Iloilo number 1 na rin. Charm, mayong aga. Maayong aga, kasamang yan. Kasabay ng paglabas ni Haring Araw, hindi na tilaok ng mga manok ang naririnig ng mga Ilonggo, kundi ang iba't ibang himig ng jingle sa mga kumakandidato ngayong eleksyon. Kanya-kanya na rin style ang mga kandidato upang maamo ang mga botante. Kaliwat kanan rin ang sasagawang political rally ng mga partido sa lungsod ng Iloilo. Habang sa lalawigan naman ng Iloilo, damang-dama naman ang napakalaking suporta at pagpapahalagang binibigay ni Pangulong Noynoy Aquino sa mga manok ng LP sa lalawigan. Katunayan nga ay inaabangan na pagbisita nito ngayong araw sa ilang piling lugar sa lalawigan. Unang pupunta ng kapisang presidente at tutuloy ito sa Pasig City at sa bayan ng Santa Barbara upang kapanya mga senatorial at lokal na kandidato ng Liberal Party sa darating na eleksyon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ang bagong number 1 sa Metro Iloilo, Charm Gabileo, Tatak, RMN. Salamat ha, Charm. Iloilo yun. Ako, number 1. Sa Iloilo, tayo po'y dumako sa isa pang number 1, Cagayan de Oro. Alamin po natin sitwasyon pampolitika, kasama natin sa Balita Live si Alwin Saliring ng RMN Cagayan de Oro. RMN Report. Alwin, morning. Kasama gawin ngayong buntag o sa lahat ng ating mga kasama dyan sa DZXL, nagsimula ng kumalat dito ang ilang mga black propaganda laban sa ilang mga kandidato dito sa Cagayan de Oro City. Ito matapos kumalat ang isang kapirasong papel na naglalaman ng mga comparison sa dalawang mahigpit na magkalaban sa pagka-alkalde dito sa lungsod na si incumbent Governor Oscar Moreno at incumbent Mayor Vicente Dongkoy Imano. Pabor ang propaganda kay Governor Moreno habang pag-atake naman sa personalidad ni Mayor Imano. Hindi na lamang ito pinansin ni Mayor Imano dahil kadalasan anya itong nangyayari kapag eleksyon, habang itinanggi naman ni Governor Moreno na siya ang nasa likod ng pagpapakalat ng nasabing propaganda. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Alwin Saliring, Tatak, RMN. Propaganda sa Cagayan de Oro. Ako naman tayo ngayon ng Cotabato. Live kasama natin si Daisy Mangod ng RMN Cotabato. Daisy, report. May buntag, Daisy. Daisy Mangod, Daisy. Maituturing na smooth ang daloy ng pangangampanya ng mga local candidates dito sa Cotabato City at maging sa lalawigan ng Maguindanao mula nang magsimula ang local campaign noong March 30. Patuloy sa pag-arangkada ang mga kandidato at kanya-kanyang diskarte. Noong Sabado ay magkasabay ang proclamation rally ng Liberal Party at United Nationalist Alliance dito. Inaasahang magiging mahigpit ang labanan sa pagitan ng incumbent mayor at vice mayor. Sina Mayor Japao Gianni Jr. ng una at Vice Mayor Musema ng LP ay kapwa tumatakbo sa pagka-alkalde. Samantala sa Maguindanao naman ay naunang nagsagawa ng Grand Proclamation Rally ang una sa pangunguna ni Sultan Kudarat Mayor at gubernatorial candidate Tukaw Mastura at Haji Ali Mintimbang na tumatakbong vice-gobernador. Sa Biyernes naman
ang Grand Proclamation Rally ng Liberal Party sa pangunguna ni Maguindanao Governor re-electionist Esmael Toto Manguda Dato na inaasahang dadaluhan mismo ni Pangulong Aquino. Kaya naman abala na sa paghahanda at paghihigpit ng seguridad ang kapulisan at kasundaluhan sa Maguindanao para sa kanilang tactical support sa Presidential Security Group sa pagdating ng Pangulo. Nasa 12 araw na ngayon ang campaign period para sa local candidates at wala namang anumang karahasang nangyayari may kaugnayan sa politika at ito inaasahang hanggang matapos ang eleksyon. Samantala, nagpatawag naman ang command conference sa Maguindanao Provincial Comelec Office with Cotabato City kasama ang iba pang concerned agency para sa paghahanda sa nalalapit na May 13 eleksyon. Sinabi ni Maguindanao Provincial Comelec Supervisor Attorney Nasib Yasin na mahalaga ang naturang pagpupulong mamayang 1:30 ng hapon dahil tatalakayin dito ang seguridad sa halalan at ang delivery ng mga election paraphernalia maging ang reshuffling ng mga election officer. Ito'y dadalahuhan ng 6th Infantry Division, Police Office ARMM, DepEd, PPCRV at iba pang election watchdogs. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak, RMN. Tama, Daisy, live na live ho yan. Mission 2013, pag-iikot natin para alamin ang takbo ng pangangampanya sa iba't ibang bayan ng ating Pilipinas. Mission 2013. Boboto ako. Nagbabala po mga kasama DTI sa lahat ng mga mamimili na huwag mag-refill ng LPG sa butane canisters. Paliwanag ng DTI, bukod sa ito ay delikado, ayari din sa lata ang canisters at hindi ito refillable. Bukod dyan, mayroon ding paglabag yan sa Consumer Act of the Philippines sapagkat nagkakaroon po ng maling paliwanag sa mga etiketa nito. Mayroon namang mabibili na mini LPG cylinder na yari sa stainless steel. Dito po ay refillable ng LPG rin. Ang mini LPG cylinder ay ginawa sa pamagitan ng welding ng stainless steel plates, samantalang ang butane canister ay ginagawa sa pamagitan po ng crimping o folding ng lata. Ito ang kaibahan kung bakit ang nasabing canister ay hindi dapat nilalagyan ng LPG. RMN News Abroad. Sa Iran, umabot sa 32 ang patay sa pagtama ng magnitude 6.3 na lindol malapit sa Buzhehr Nuclear Power Plant. Posibleng madagdagan pa raw ang bilang ng mga namatay kung saan naabot kasi sa 850 yung mga naitalang nasugatan sa lindol. Batay sa US Geological Survey, naitala ang epicenter ng lindol 100 kilometers o 63 miles southeast ng nasabing nuclear power plant. Sa kabila ho ng malakas na lindol na yan, kirumpirma naman ng pamahalaan ng Iran na hindi nasira ang single reactor facility ng power plant. Wala ring nakalabas na radioactive material. At mga kasama live na live mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Ngayon ay Miyerkules, April 10, 2013. Sa mga taga Malaybalay, susunod na dyan si kasamang Bopar Boy Paraguya sa RMN News Diretso, Balitang Malaybalay sa numero 1 muli base sa KBP RRC Kantar Survey. Yan. DXMB 648. Wala akong kanta nyo, kaya ito na lang. Happy, happy, happy. Paboritong kanta to ng ating AVP for AM Operations ngayon dahil birthday niya. Happy birthday Mr. Ray Bayuging ngayong araw na ito. Happy birthday, sana'y mabusog mo kami. Nag-aantay lang. Alright, thank you. At sa mga naisong panoorin kami, pwede nyo panoorin nyo yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, itype lamang po ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Wang de la Peña, Buddy Oberas. Dito pa rin ho yan, mga kasama sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013. RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansang pagsasang boses ng balita. RMN News Nationwide. Tatak, alas 7:33 ng umaga. Tatak, RMN.